Minsan sa buhay, hindi tayo nasasaktan ng mga kaaway natin. Alam mo kung sino? Ito yung mga taong pinagkakatiwalaan at malapit sa atin. Yung taong tinulungan mo, sila pa yung nananakit sa'yo. Yung taong minahal mo, sila pa yung nagtataksil. At aminin man natin o hindi, gusto natin gumante, di ba? Gusto natin iparamdam sa kanila yung bigat ng sakit na dinulot nila. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban kailangan may gantihan. Minsan, yung pinakamalakas na tao ay yung nananatiling mabuti kahit sinakta na. So ito yung mga tips kung paano ba natin dapat i-handle yung mga ganitong tao na nanakit sa'yo. Una, huwag kang gaganti habang galit ka. Kapag emosyon mo ang pinairan mo, minsan makakagawa ka ng mga bagay na pagsisiyan mo. Minsan makapagsalita ka ng masakit na minsan hindi mo rin gusto. So gawin mo, manahimik ka muna, huminga ka, at mag-chill. Hayaan mo munang humupa yung sakit. Pangalawa, matutong magpatawad para na rin sa peace of mind mo. Ang pagpapatawad ay hindi naman ibig sabihin na okay lang yung ginawa nila sa'yo. Kailangan mo na itong gawin para palayain yung sarili mo sa bigat na nararamdaman mo. Kasi hindi rin madali at hindi rin maganda yung meron kang bit-bit na sama na loob sa puso mo. Pangatlo, mag-set ng boundaries. Pwede ka naman maging mabait, pwede mo sila uling kausapin. Pero, kailangan may limitation. Yung isiguraduhin mo na hindi na nila uulitin yung pananakit na ginawa nila sa'yo. Kasi minsan, distance is also a self-respect. Kasi the more na ina-entertain mo sila, parang hinahayaan mo sila na gawin uli yung ganong bagay sa'yo. Number 4, hayaan mo ang karakter mo ang gumantay para sa'yo. Habang sila nananakit, ikaw, manatili ka lang mabuting tao. Kasi balang araw, yung mga tao mismo sa paligid nyo, yung makakita kung anong klaseng tao ka. At malalaman nila kung sino talaga yung may mali. At ang panguli, gamitin mong motivation ang sakit na naranasan mo. Yung imbes na intindihin mo yung galit, mag-emote-emote ka dyan sa kwarto mo, gamitin mo yung motivation para palakasin mo yung sarili mo, mag-improve yung sarili mo, at para mas malin mo yung sarili mo. Tandaan mo, hindi lahat ng taong nanakit sa'yo kailangan mong dalhin habang buhay sa puso mo. Kasi minsan kailangan mo lang tanggapin na talagang may mga taong dumadaan sa buhay mo para maging matatag ka. At tandaan mo rin, ang pinakamagandang revenge ay hindi galit. Kung hindi makita ka nilang masaya, payapa ka, unbothered, at mas maayos yung buhay mo kahit wala sila. Ikaw, paano ba i-handle yung mga taong nanakit sa'yo? Comment mo ang advice mo para makatulong ka din sa iba. Mag-like, share, and follow for more video like this.